Kasama natin si Dolon at syempre si Paul at andito pa rin tayo sa garden. Ito yung pinaka somehow showroom ng business para makita ito yung pwede nilang gawin doon sa mga requirements ninyo. Either corporate like yung mga development ng mga city, subdivisions, golf courses, Tama. hotels and resorts. Yan. So yan ang pag-usapan natin kasi ibang level ng negosyo ito. No, imagine mo it's simple as grass, 'di ba? Or stone, 'di ba? Pero it's a big business. Yes. Bigyan niyo nga kami ng background. Paano ba 'tong business na 'to? Alright, so for landscaping, ang landscaping kasi sa outdoor areas yan. So kung sa landscaping kasi yun yung magpapalambot sa area mo eh. Na tipong kung dati concrete lang yan, gagawin natin concrete jungle. Na tipong yun yung magpapamas homey sa isang lugar. Kapag nakapaglagay ka ng textures. Pero sa corporate naman kasi, kaya siya medyo mas mataas yung barrier to entry para makagawa sa corporate. Kailangan mo ng PCAB eh. What's PCAB? Philippine Contractors Association Board. So license. Yes. So pero kung landscaper ka naman, pwede ka kumuha ng specialty license. Hindi mo na kailangan kasi may mga class, class B, class A, AAA, AA. So medyo matataas na yun, billion na yung project mo nun. Pero kung landscaper ka naman, pwede ka mag-specialty license kasi ang dinidil mo lang naman talaga is landscaping. Okay. So, once magkaroon ka nun, makakapag-bid ka na sa mga corporate clients. So, pwede ka na gumawa sa mga subdivisions na yung mga entrance ng subdivisions, mga parks, sa mga condominiums, yung mga common areas nila doon. Pero, kailangan mo din talaga ng mahuhusay na tao para mabilis yung trabaho nyo. Okay. Kasi kung hindi marunong yung mga tao mo or galing lang sa construction na tipong hindi masyado marunong sa halaman, ang tagal ng project. So, dun din naman nauubos yung budget. Kasi nga, tatalunin ka sa labor eh. So, kailangan din hands-on ka na tipong nandun ka sa site na tipong nababantayan mo. Kasi ang landscaping, hindi naman siya ganun katagal eh. Usually, kung walang hardscape, I can do the job mga 2 days, 3 days, tapos na kami dyan. Gaano kalaki yung area na yan? Na 2 days, 3 days, done? Sir. Kunyari yan, yung area na yan, sir, yan lahat na yan. Ginawa lang namin yan ng mga 2 araw. Yan lahat. Wow. 3 araw kung kasama yun. Kasi, yung tao namin, sanay. Talagang expert talaga. Na tipong magtatanim. Oo. So that's the key. Kailangan expert ang tao mo. Yes, sir. Kasi kung ako, aminin ko, hindi pa ako ganun kagaling magtanim. Pero yung mga dala-dala kong tao, mas magaling pa sila sa akin magtanim. So, okay, paano kayo napasok sa ganitong business? Sa corporate or sa landscaping? Magkaiba ba yan? Nalito ako. Magkaiba, sir eh. Kasi si ma'am, una talaga, lang... Okay, let's start with the corporate lang muna tayo. Sige, corporate. Hihiwalay natin yung landscaping na topic. Okay, so... Okay. Sir, mag-butt-in ka. Wala pa sa history. Wala pa. Sa simula po kasi ako eh. Meron ako sasabihin about kung paano ako nag-start sa kanya talaga. Okay, sige. Unahin muna natin. Sige, paano kayo napunta doon sa corporate business nitong plants? Ang nauna kasing naging client talaga, wala pa yung mom ko, yung dad ko pa. Si MDC na. Okay. Nagsa-start pa lang din si MDC noon. So, nakuha nila yung start all-way, yung grassing. So, kaya sila nakapagkaroon ng tipong Carabao grass dyan to supply the requirement. Lugi yung na yun. Parang... Yung project na yan. Oo. So, parang sabi nga ni Dad, bitawan nyo na yung project na yun kasi nga, malulugi tayo, ilang ektarya pa yung kailangan nating taniman, lumalalim yung cost natin. So, okay lang, maski mo blacklist tayo kasi kesa naman magsarado tong kumpanya na to.
Ah, okay. So, doon, after a while naman nun, hindi na medyo na-blacklist din. Kasi nga, hindi namin natapos yung project. Mali yung costing and mali din yung implementation. So, nag-lie-low din si MDC. Hindi na rin masyado kumuha before nun. Pero nung nakikita na naman kami na tipong maayos pa rin naman kami gumawa kasi si ma'am na yung humawak, nakakapag-landscape na siya sa mga residential, nakakasabay namin siya sa ibang mga projects. Kaya biglang bumulusok na ulit, kumukuha na ulit si MDC at nagpapagawa na rin sila. Tapos nung nandito na nga yung farm, maski walang PO yung mga kinukuha nila para lang talaga matapos nila yung project kasi nga rush lahat. Sige, kunin nyo nandito. Tipong binayaran lang din nila yan unti-unti. Hindi yun tipong kasi walang PO eh. Pero basta kunin nyo lang dito, bayaran nyo kami when you can. Hanggat sa lumaki yung account, nakakuha na rin ng mga ibang accounts. Kaya lumawak na rin yung reach ni Mother Earth. Ikaw naman, sir. Dilon, Well, paano ka napunta rito naman? Sa grupo? Ito started naman po kasi, magkaibigan na kasi kami before pa eh. Ay, joke. Tapos, paano ba nag-start? Well, Ewan ko sa'yo. meron lang siyang pina-project sa akin na isa na gawan ko siya ng website. Testing. Testing lang. Okay. Gawa mo ako ng website for Mother Earth. Tapos, ayun. Ayun yung project niya sa akin. Eventually, sobrang busy na niyang tao po. Kailangan na niya talaga ng tulong. Kinuha na niya ako. Tapos nag-start po kami kasi, halimbawa si MDC, may mga requirements siyang mga garden soil. Ako na po yung nag-handle nun. Kasi iba-ibang properties. Iba-ibang properties na papadeliver si ganito ng garden soil, ilang truck. May permit na ba yan? Kaya yan. Lahat po ng kailangan nila, gagawin ko na para pagdating ng truck doon, mag-unload na lang siya. So, ayun po, medyo madami talaga yung requirement ni MDC. Papadala kami sa mga 15 to 20 trucks every night. Dump truck sa development. So, kumbaga, ang kanta ko nga nun, we're moving mountains. Literal. So, yun po. Yun doon ako nag-start sa kanya. Eventually, nag-span out na rin sa mga halaman. Kung ano yung kailangan. Basta kahit ano pong kailangan niya. Kailangan mong pumunta dito, kausapin mo si ganyan. Ako na po yung gagawin. Lahat ng related pa Manila. Oo. So, si MDC, ano ang main requirement niya sa inyo? Anong kinukuha niya? Lahat ng halaman, sir. Lahat ng halaman. Yun, mga puno. Marami silang kumuha ng mga puno. Sila yung main talaga na kumukuha ng mga puno namin dyan. Kaya gusto ko talaga makahanap ng iba pang developer na makakuha pa. Kasi parang sabihin natin 30% pa lang ng farm yung nakukuha. Okay. So meron pa tayong 70% para kailangan i-dispose. So there's really a lot more room to grow. So madami pang kailangan trabahuhin. So sabi mo nga, marami pa yung kailangan i-dispose. Yet, ang laki-laki na nung business niyo, diba? Paano nyo nagawa to? Paano nyo napalaki? Okay. So, ako may sagot ako dun, sir. So, sa corporate, medyo mas matagal magbayad eh. May mga clients na 30 days, may mga clients na 60 days, may mga clients na 90 days. May 90 days after the project or upon billing. Upon billing yun, sir. Upon billing. So magbibill ka lang after the project nga. May mga iba naman. Hindi naman, may down payments, ganyan. Progress billing. Yeah. Okay, progress billing. So kung medyo gusto mo ng mas maayos na cash flow or medyo nagigipit ka na, tira ka ng residential. Sasagipin ka ni residential. Si residential, sir, 50% down, 50% upon completion. Or pwede ding 100% upon completion, isang araw ko lang naman gagawin yan. So, kung kailangan mo ng cash, tira ka ng residential. So, ako, ginagawa ko na tipong, lagi ako may nakaabang na residential clients. Para at least kung kailangan ng banto, kunin ko dito. Pero ngayon naman, kahit papaano, medyo mahaba-haba na naman yung PC, kaya lahat na, tinitira. Para at least. Pero mas maganda talaga yung cash flow sa residential clients. Kailangan lang, medyo kilala ka kasi nga, kailangan ng trust eh. Oo, may trust sila kung mayroon kang corporate accounts. Medyo. Parang diba? sila, may synergy.
So, paano dumami yung corporate accounts ninyo? Lahat ng kailangan nila, sir, supply mo, maski wala sa'yo. Full service ka, na tipong, kunyari, fertilizer, hindi man nagpo-produce ng fertilizer, I source it. Tapos hindi ko tutubuan. May mga service items lang talaga ako, sir, na hindi ko pagkakitaan, pero para lang makatulong sa inyo, isusupply ko para at least wala na kayong kausap na iba. So, yun yung alaga ko sa mga corporate clients namin. So, may mga items ka talaga na pang-kompleto lang. Hindi kailangan pagkakitaan. Nice strategy. Magandang strategy yan, di ba? Kaysa hindi mo makuha yung account. Opo, parang yung lupa, sir. Napakamura nung benta ko ng lupa, pero okay lang kasi walang landscaping na mangyayari pag walang lupa eh. Tapos alam ko kung ano yung mga properties na gumagalaw or yung ginagawa na. Kasi once magpa-deliver ng lupa, ang next yan, mga halaman na. So itong project na to gumagalaw na. So gandahan natin yung mga quote dito. So may mga larong ganun, sir. Na hindi mo kailangan ng inside info, pero if you're attentive enough dun sa mga pinapa-quote nila at kung ano yung mga gumagalaw na project, mapipinpoint mo kung ano yung mga kailangan mong baguhin na presyo para makuha yung buong project. So, Sir, may ano ka? Input ka? Well, so yung mga sa mga ganun naman, lagi ko naman nire-report sa kanya. Halimbawa, for example, may isang project sa Quezon City. Sabi ko, uy Paul, si Quezon City nag-start na magpa-deliver ng lupa. Sakto po nun, may marireceive siyang email na nagpapakot doon sa project mismo na yun. So, alam na rin niya po kung ano yung, kung magkano pa presyohan, kung matutuloy ba tong quotation na to or not. diba per quote mo, kailangan din medyo binabantayan mo kung ano yung na-award sa'yo at kung ano yung hindi. Okay. So, parang nag-ano ka ng trending. Kasi yung iba, pag hindi na-award, hindi na-award sa atin. Ako, pag hindi na-award, bakit? So, baka kailangan ko babaan ng presyo o ano, para at least makuha ko yung halaman na yun. Mas lalo na yung mga high volume na halaman. Ayoko yun ma-award sa iba eh. Kasi once ma-award yun sa iba, pwede na lang sila mag-reorder ng mag-reorder. Hindi na nila kailangan pa-bid yan. Reorder na lang. Reorder na. Eh, yun, hindi ko makakalaban doon. So, as much as possible, I try my best na tipong kunin yun. Na tipong, once hindi na talaga kaya yung presyo, dun lang talaga ako, sir, hindi na kaya. No supply na yan, kunin nyo na lang sa iba. Pero that's rare. Kailan ka darating doon sa punto na yon na hanggang dito ko na lang? Pag hindi na kaya yung sobrang baba na ng presyo na tipong, maski ako yung nag-produce, hindi kaya. Hindi na kaya. Kasi alam ko yung presyo ng kung ako yung magpo-produce eh. Kung mas mababa na yun, may nag-dive na presyo na competitor or na ibang maghahalaman na gusto lang mag-dispose. So, hindi ko lalabanan yun. Gusto lang mag-dispose. Gusto na niyang gawing pera yung crop niya na yun o yung mga halaman na yun. So, may mga times na ganun eh. So, it happens, no? Yung ganun? Yes, sir. Kasi may madaming maghahalaman talaga na, kunyari, kailangan na talaga ng cash. Tapos, ang tagal na nito sa plot nila. Habang tumatagal naman, hindi din mabibenta. So, dispose yun na yan. Paikutin na yung pera. Palit na lang tayo. So, may mga battles na okay lang magpatalo. May mga battles naman na kailangan talagang manalo. Okay, kailan ka magpapatalo? O kailan ka dapat ikaw manalo? Sa mga partnering, kailangan panalo ka dun, sir. Kasi parang buong taon mo nang aanihin yun eh. Parang ilalock in mo yung price. Tapos magpapatalo ka sa project na sobrang nipis ng kita. Kasi kapag sobrang nipis ng kita, wala kang chance kunyari, magka-problema sa project. Hindi mo na pwede. Wala ka nang kukuhanan. Oo. Tapos hindi ka naman gagalaw na tipong magpapalugi ka. Kasi hindi negosyo yun. So kung hindi pasok talaga sa budget, more often than not, tatanggihan na po namin yung project. Kasi may inaano din kami na parang standard eh. Na pag kaming gumawa, ganito yung magiging itsura ng garden nyo. Pero kung hindi swak sa budget, hindi namin magagawa yun. So, kailangan din mag-align. Yung usual naman na problema sa mga ganyan, sa mga designers ng mga corporate eh. Kasi iba yung nasa design, may iba din kapag actual implementation eh. So, yun yung mga usual clash na medyo nagigets ko na naman kung paano areglohin. Sir, anong role mo basically sa business? Well, sa business nila, namin, actually, lahat ng PR niya na kailangan gawin. Ako yung PR sa Manila. Account manager. Kasi sabi ko sa kanila, dapat lahat ng kaya kong gawin,
Eventually, kaya nyo dapat gawin. Makipag-usap sa clients, mag-close ng client, alamin kung ano yung kailangan ng client, maski hindi yan nagpapakot. Kailangan pang minsan magpapakita ka doon, bisitahin mo. Hindi mo naman kailangan bigyan ng regalo, pero pakita ka doon, makisama ka. Hi lang. Kamusta yung mga halaman natin dito, ma'am? Ganun. Kung kailangan nyo sa opisina. So, More na kayo yung parang mobile po. soft touch sa negosyo na kailangan. Kasi hindi lang pwede usap-usap lang sa email. Kailangan din na tipong you put a face to who you are talking to. Parang ganun. Oo. Gaano ka-importante yung role mo? Well, may mga times na, syempre po, may mga kakausapin kang mahirap kausap. Aha. Syempre, kailangan nyo konting lambingin. Ligawan. Mas mabait ito sa akin, sir. Ako medyo impatient na siya, mas may karinyo makipag-usap. Kailangan nyo, may mga ganun pong klaseng kliyente na liligawan nyo, kausapin nyo, or lalambingin lang. Kumbaga, ako na po yung nag-handle nun. Kasi, syempre, siya, si King, busy rin siya dito sa farm. Production. Si Paul, siya yung parang whole eh. So, yung mga sweet touches na kailangan sa mga kliyente, ako na po yung nag-fill in. Kausapin mo lang si ganito, sabihin mo na baka hindi natin magawa. Puro pakot. Pakot ng pakot. Wala naman kinukuha. Joke! Sino yun? Daming ganun, sir. Or ikaw compare niya yung coat mo. Hindi, daming ganun, sir. Canvas lang. Alam na alam mo eh. Alam na alam mo pag nagka-canvas siya. Why? Yung nag-code ka, yung specs na linagay mo, yun nga ibabato nyo dun sa kabila. Yes. Ano magiging cost nito? Very specific. Hindi ka nagsusulat, sir. Fina-forward na lang yung email. Diretso forward na eh. Pero wala, kailangan i-quote. At Paano yun na-handle yun? Sige nga. alam ko yung prices, sir. Kumbaga, parang once or twice every quarter, mag-ikot kami ni King. Okay. Ikot kami sa mga garden shops, mga farms, para malaman kung magkano yung presyo sa merkado. So, maski mag-quote yan ng mataas, mababa, alam ko yung market value ng halaman na to eh. Tapos, mas lalo na pag madami yung volume o madami yung quantity. Alam ko na agad kung saan yun makukuha. Kung gusto ko talaga manalo, ubusin ko lahat ng supply. Well, strategies yan talaga. Kailangan mo talaga sa business mag-strategize talaga eh. Pero kapagod din so yung pag-iikot ng pero kailangan talaga sa effort ka rin talaga. Opo. Okay, ilan na ang corporate accounts niyo? 8. How is it? Kailangan niya pa ng more? Opo. Why? Marami pa po tayong i-dispose. Kaya pang kumbaga hindi pa traffic eh. Kailangan mag-traffic dyan, sir. Sa entrance. Mahirap maglakad, sir. Tapos basta nakakita pa po kayong halaman dyan, sir, sa harap, kulang pa. Kailangan kasi pa ng kliyente. Dapat tipong madami ng empty dyan kasi nga hindi na namin mapalitan. Gusto ko umabot so you mean to say, ganun. Kailangan ma-dispose muna yan before ka makapagpalit, magtanim ulit. Kasi hindi ako magpo-produce sa misting ng walang paglalagyan. Nursery, just call it nursery. Sa nursery ng walang paglalagyan. So kailangan always moving. Para kasi kung hindi nag-move yung plants, hindi ka rin makapag-propagate ng new. So pag hindi ka nag-propagate ng new, mapipilitan kang bilhin yung supply sa labas. Kapag may requirement sa'yo na wala dito, mas maliit yung margins. But may margins pa rin. Pero So paano mo binabalanse yon na tama ang quantity ng pinoproduce mo doon sa market na nadidispose mo? Okay, so maayos talaga yun, sir. Kapag dumami yung mga designer and architect ko, nakapartner sa labas. Kasi mas mahaba na yung timeline nila eh. Tipong next year ko pa kailangan tong halaman na to. Okay, Ito so nag-pre-order na siya? Parang ganun, sir. So mas mataas yung margins namin doon kasi alam na namin kung kailan yun lalabas. Tapos mas mura din niya makukuha sa amin kasi nga na-prepare mo na. Na-prepare ko na. And hindi ko siya bibilhin sa labas. So yun yung mga partnering agreement na gusto ko talagang ma-implement sa lahat ng clients. Most of the corporate client kasi drive-thru yung gusto. Drive-thru. Pabiling benting date pan. Tapos antayin na lang daw nila. Rush kong rush. Yung mga ganun.
Okay, what else? Ano pang mga challenges dito sa clientele niya na corporate? Paghanap ng supply, kasi yun nga, lagi silang drive-thru or lagi nila gusto agad. So kung hindi ko iipon dito yung quantity sa farm, susuyudin ko yung mga households. Oo. Yung mga housewives na mga maliliit na backyard. Oo. Ipunin ko doon 100, 50 pieces para makaubuo ng sabihin natin 15,000 na quantity para ma-serve at matapos ng mga clients namin yung project. So you have to really be you have to be willing to go to move heaven and earth. Oo. Para lang talaga ma-serve yung quantity para at least alam nila na may malasakit ka sa negosyo na to. Ganun. Kasi parang kunyari, bigyan ako ng deadline 2 months, kailangan mo matapos ng project na to. Sige sir. Tapos tatapusin ko siya ng mga 3 linggo. So ahead ka doon sa deadline mo. Under-promise. Under-promise ka. Over-deliver. Over-deliver. So, madami kaming gano'n na project. Kaya, tipong natutuwa sila na, bilis trabaho ni Mother Earth. So, magandang strategy po yan para sa mga contractors. Basta honest ka lang sa client mo, maging transparent ka, kung may problema, sabihin mo. Maintindihan naman nila yun, kaysa tipong itatago mo yung mga mali mo. Mahulit ka rin talaga pag ganun. Hindi ka na ma-refer after. Kumbaga, pinaka-marketing namin dito, sir, word of mouth. Kaya yun nga, nakwento ko sa inyo, sir, kagabi. Ikaw yung pinaka-unang nakapag-interview talaga dito at naikot dito na may in-depth na tour. Thank you, ha? So, maraming salamat sa inyo, sir. Kasi stars. Dapat nag-YouTube na tayo. Ito yung trip natin, no? Ganito, pag nag-YouTube na tayo. Well, actually, pwede nyo naman gawin talaga. Well, effort din. Effort talaga. Anyway, going back dun sa business. So, itong corporate na business, ano ang future nito? Palaki ba? Ano ang trend? Ang development kasi pa south. May pa north din, pero More on pa south. South of Manila. Opo. Tapos, sa ibang bansa nga, may mga buildings na, kapag gumawa ng building, may requirement na green. So, eventually, ganun din yung mangyayari sa atin. Ngayon nga, yung nag-pandemic, mas nagkaroon ng appreciation yung mga tao sa halaman. That's true. So, I see the future as, tipong napakadaming opportunities na pwedeng tahakin pa. So, yun nga, we're only starting. This is just the beginning. Wow, this is just the beginning. Yes, sir. And we're talking about in terms of million peso contracts to, di ba? Per project. Billion. Hindi naman billion. Okay. Triple A ka na nun. Pero umabot na po ng mga ganun yung projects. Kasi yung mga farm resorts, ganun yung mga kontrata dun eh. Oo. Yun, mga subdivisions, yung mga entrance ng subdivisions, mga stoplights, yun yung mga malalaking projects. Which is, maski hindi naman ako yung gumawa, maski mag-supply lang ako dun, okay pa din sa akin. Okay pa rin. Okay. So, itong business na to, palaki ng palaki. Marami pang players na pwedeng pumunta rito? I think so, sir. Kasi, ang dami pang areas na wala talagang malaking nursery. Tas kailangan din talaga sa negosyo na to, nandito yung puso mo. Kasi tipong araw-araw kang maaga gigising, kung hindi mo gusto yung trabaho mo, medyo hindi mo din matututukan. So, kung maging passionate ka at mahal mo naman yung trabaho mo, I think pwede ka pa rin pumasok dito sa ornamental plants. Kasi, yun nga sabi ni sir, may malalaki na bago pa kami nakapasok or nagsimula. Tas, sa awa naman ng Diyos at sa hard work, napalaki naman ng ganito ng walang tinatapakan na mga tao. Oo. Yeah, yung nasabi ko kanina, na nag-start kayo, madami ng giants. Pero ngayon, diba, mas malaki kayo, diba? Oo. Kumbaga sleeping giant, parang best kept secret ng mga landscapers. Sila lang halos nakakaalam na nag-exist si Mother Earth. Oo. Kasi doon lang rin sila kumukuha ng laman. Ang dami kumukuha dito. Binibili dito. Paminsan, madaming mga ahente. Oo.
dadalhin dito yung mga client. So, okay So, anong sekreto? Paano niyo nagawa yon? Kasi, di ba, pag, yun nga, yung kaya sinabi ko kanina, kung ikaw tinitingnan mo yung Giant, parang, ano ka na lang parang nakatingin ka na lang, parang, it's really impossible na makarating ka doon, di ba? Sa anong sekreto niyo na nagawa niya yun? Feeling ko madaming factor naman, sir. Unang-una, mahalin mo yung mga tao mo. Okay. Tratuhin mo sila ng parang kapamilya mo kasi sila din yung tutulong sa'yo magpalaki nito Pangalawa is live below your means. Yung tipong, magkakapera ka. Pero kung gagastusin mo naman lahat yan at hindi ka marunong mag-handle, Wala rin. waldas din yan, di ba? So, okay na tong isang ganitong swimming pool lang, pwede na. Ay, nako. Yung garden na ganito kaluwang, okay na yan. Huwag nang mas malaki dyan. Tama na. Tama na. Okay na yan. Tama na. Okay, sige. Pangatlo is, ano pa ba? Transparency lang talaga. Transparency. Sige, can you expound? Ayun sinabi rin naman ni Paul Sir kanina kahit anong project naman, magkakaroon rin talaga ng problema Okay. So, imbis na, ano niyo po yun, itago mo siya, sabihin mo na lang rin, ito po yung sa kliyente mo, ito po yung problem, ito po yung gusto namin gawin. Ito yung solusyon po namin. Okay lang po ba sa inyo? Masabi niyo lang po yun sa client niyo kumbaga magkakaroon na rin sila ng parang tiwala. Ito sa mga contractor na gumagawa sa kanila kasi hindi naman to amin sa pagkakamali niya. Usually ganun po yung mga di ba? Hindi ka naman amin sa pagkakamali mo Pero sabihin mo lang kung ano yung problema. Be accountable. Yun po. Ang pinakamaganda dun sa sinabi mo, you're offering a solution to the problem immediately. Hindi lang problema. Hindi problema lang. Huwag puro problema lang. Mahirap yun. Pare-paresin mo problema. Magkatawag doon monkey wrench. Can you give us a example ng gano'n na not hindi naman yung mga masyadong maselan. Mga simple lang. Yung hindi naman yung mga trade secret. Hindi, sige ako. May example ako dyan. Kunyari, ang usapan natin, dump trucks yung i-deliver ko na lupa. Okay. Tapos bigla mong gustong nakasako na. Tapos elf na lang yan. Kailangan ko i-explain sa kanila na iba yung cost ng dump truck at iba din yung cost na kapag gumamit na ako ng mas maliit na truck at sinako ko yan. Kasi para sa kanila, lupa lang yan So, kailangan ko ipaintindi sa kanila ng tipong medyo, ano bang tawag doon? Tactful. Paintindi ko na may cost yan pag galing sa quarry. Pag ginawa na nating tipong nakasako, kailangan ko yan i-stage muna sa farm. Bababa ko sa farm, isasakay, so double handling. Tapos yung cost nung, may math pa yan parang yung pag small truck delivery, mas mababa na yung margins ko. So, ganito. So, yun. Bakit okay, the original contract, ang usapan nyo yung dump truck. Ba't ka dumarating doon sa point na elf na nakasako? Kailangan pala na i-deliver sa parking, basement. Hindi po pwedeng nakadumping lang sa basement. Makaalat yun. Hindi din kasya yung dump truck. Kasi nung una, tipong okay lang kami mag-deliver sa tapat ng building Okay pa mag-dump doon. Nung tapos na yung project, kailangan na iakyat yung mga lupa. Tipong kailangan nyo na ilagay sa basement 2 yan, nakasako. Yung cost ko po pang dump truck lang. So totoong hindi nagkaroon ng bagong need na hindi na foresee ahead of time, di ba? Pero na naging limitations, nagkaroon ka ng limitations doon sa mismong site. Pero kung yun nga, kung ibang yun, pwede nilang bitawan yun or panambak yung isusupply nila para bumaba yung cost at makuha nila yung, kumbaga, nagde-deliver pa rin sila. So ako, ang ang move ko doon is sabihin sa client na ganito yung bagong cost. Kung hindi kami makakapag-deliver. Nag-agree naman sila. Kompleto ako magbigay ng kumbaga, andito lahat ng computation lahat ng math. Kompleto naman. Tapos mga engineer naman yung kausap mo. So basta mapaliwanag mo naman ng maayos na hindi ka mayabang o ang mo doon, parang nagpapatulong ka sa kanila.
Yun ang goods strategy. ka. Sir, baka naman pwede mo kami matulungan sa ganito, ganyan. So, ang tao naman, para sa akin, natural naman na matulungin eh. Pero meron ka ng contract ahead of time. Paano yan? Saan siya kukuha ng fund, halimbawa? Pwede niyang gumawa sila ng mga computation na para ma-reach yung presyo na to, pero ito lang i-deliver mo. Kasi mas mahal na yung lupa na dinideliver mo. Magre-recode sila. Hindi, ang ilalagay mo sa DR is mas maraming quantity. Kasi may computation ako na ginawa na ganito na yung cost ng garden soil kapag nakasako. So, may math pa rin. Okay. Anything else? Ano pang mga pwede nating i-share dito sa ganitong klaseng business? Masaya kasi you're outdoors. Medyo kailangan lang creative ka. Kasi tipong kung paano mag-design ng halaman, anong halaman yung pupwede dyan, what works with other plants. So, it's challenging kasi nga bagong industriya sa akin. Tapos, everyday din, iba-iba din yung mga nakikita kong mga lugar, iba-iba din yung mga problema sa site. Pero, basta naman willing ka matutuwa ka kasi you're learning things every day. Yeah. Pero yung mom mo, it started as landscaping, hindi corporate. Hindi po. Landscaping lang talaga ng mga bahay ng amiga niya. Oo. Yung mga yung mga mga kaibigan niya. Parang titos at titas. Nag-start yung project siya mga nasa 20,000, 23,000, 30K. Sa bahay. So, paano kayo nakatalon from landscaping ng residential to corporate? Hindi, before pa nagko-corporate. Nauna yung corporate na ayan nga, nawala. yung kwento mo na na lugi. So, nag-start kayo sa residential. Tapos, nung pumasok na si Boss Mojic, siya talaga yung nagpalaki nitong farm kasi alam na niya na kailangan mo ng scale eh. Pag may scale ka na, ang kailangan mo na kliyente, medyo mas malalaki na rin. So, kaya kinailangan din talaga namin yung corporate clients. Pero, thankful naman ako na yun nga, dahil sa pandemic na to, naturuan ako maging independent sa corporate. Kasi nga, nag-survive ako ng 2 taon na wala halos order ng corporate eh. Nabuhay ako na residential and mga resort farms. Yung nila landscape. Kasi gusto ko din sana na hindi lang isang client yung nagre-rely ako. Okay. So, anong naman ang advantage ng residential compared to corporate? Faster approval ng mga designs, mas mabilis yung trabaho. Siya lang mismo, yung owner. Tingin lang, on the spot, pwede may decision. Ngayon, sir, sa iPad, tipong on the spot, nagde-design ako, sir, na tipong after mga 5 minutes namin mag-uusap, may mapapakita na ako sa kanya. Ma'am, ganito po yung mangyayari sa garden nyo. O sige, kailan kayo magsa-start? Ganon. Usually, mabilis din kami mag-design, pati mag-quote. Tapos yung quote pa namin, naka-itemize lahat. Kung ilan yung papasok. Tapos, kung if ever hindi man pumasok, may final billing ako sa kanila, i-deduct ko yung mga hindi pumasok na halaman. So, ganun kami ka-transparent. Okay. Tuloy natin yung discussion. But this time, na-discuss na natin yung corporate at saka yung mga residential, no? Ngayon, gusto kong malaman, paano ba kumikita dito sa ganitong klaseng business? Okay. So, dahil maswerte kami at na-build na namin tong business na to, full service na. Okay. So, designing, may bayad yun. Building, which is yun na yung implementation, may kita din doon. Maintenance, dapat may kita. Pero ako, ginagawa ko na lang as service. Parang after sales na lang. Sales. Okay. Pero syempre, may cost pa rin yun. Pero, ang na namin is, hindi na namin pinagkakakitaan ng maintenance. Pero, yun nga, may mga companies talaga na nagsispecialize lang sa maintenance. Which is, yun. So, sa designing, depende kung gaano kalaki yung area na de-designan mo. So, pwedeng 2.5 yung bayad sa maliliit na, 3K. So, maliit lang, di ba? Pero kung di pong kailangan mo ng full-fledged plan na pwede mong ibigay sa contractor na gagawa, yun, baka gumastos ka ng 30K sa tipong resort na
So, hindi naman yan, hindi mong parang sa architect na 5% ng project cost. So, depende na yun sa pag-uusap nyo. Okay. Pero, yun, may pera pa rin, may pera din sa pagde-design. So, if you knock out, kaya mo naman gumawa ng mga 5 design sa isang linggo siguro. So, actually, kaya ko yung gawin ng isang araw. Lax. Hindi, kasi nga, na-practice na eh. Okay. Okay, so next is implementation. So, kapag sa normal na landscaper, bibili nila yan sa iba-ibang mga nurseries. So, paminsan, most of the time, papatungan pa nila yun. Para may margins din sila dun sa material cost. Okay, sa materials. Tapos, kikita ka din dun sa labor. Kasi usual, kami, 30% ng material cost, yung minimum na charge namin para kami yung gumagawa. Medyo, actually, yun na yung normal eh. May mga ibang 20, pero kami, 30% yung experience namin na may maganda yung margins na tipong pag may mangyari man na masama sa site o may aberya, may kukuhanan ka pa. Oo, may contingency cost ka. So, pag magaling ka gumawa, yung 30% na labor cost na yun, dun mo halos yung malaki yung kita mo. Kasi, kaya mo gawin ng isang araw o 2 araw yung project. Ang ini-expect nila, sabihin natin 1 week to 2 weeks. So, yun, kita mo yun. Kasi nga, expert yung gumagawa mo. So, mabilis yung project. So, yun yung mga tips na tipong kung gusto mo na maganda yung kita mo. So, bilisan mo yung project, tapos yung mga halaman mo, mas okay talaga kung ikaw yung nagpo-produce. Kasi, mababa yung cost mo pag ikaw yung nag-produce kaysa kung binili mo yan sa tipong nursery na fully grown na. So, limited yung mo na, yung hindi ka na... So, kung kami nag-producer, siguro kikita ako ng sa halaman lang baka more than 100%. For the plants. For the plants. Plus 30% doon sa labor. Yes. Kung ikaw yung nag-produce. Hindi naman lahat ng halaman napapasok sa project, ikaw yung magpo-produce eh. Okay. Tapos, sa maintenance, yun, basta ma-charge mo lang yung tipong sweldo ng tao, yung mobilization niya. Yun na yun. Basta tipong maalagaan. At ang ilalagay mo doon na tao, kailangan marunong talaga. Iba yung magtatanim, iba din yung nagme-maintain. Kasi kailangan marunong yun mag-prune, marunong siya mag-trim, marunong siya sa grass cutting. Pati nga pooling yun, kasama na sa maintenance namin, sir. Kasi marunong na kami. Bagong addition. Okay. So may mga projects na malalaki. Yes, sir. Pag malaki ba ang projects, ibig sabihin mas malaki ang kita? Kung maayos yung implementation mo, sir. Ang magandang kita sa project, siguro mga 30%. Of the whole project? Yes. So, may project na, 10 million? Meron naman, sir. Mas malaki pa doon? Meron, sir. Okay. Mas matagal lang yung duration, pero ganun pa rin naman, sir. Kumbaga, may 50 million project? Hindi pa ako nakagawa ng 50 million, sir. 40 million? Pinakamalaki ko na ata, mga nasa shy of 30. Okay, 30. Oo. Alright. 30% of 30 million. Ilang months mo ginawa yan? Siguro pag ganun kalaki, sir, mga 2 buwan. 2 months. Alright. 2 buwan kaya yun. Okay. Pag smaller scale ka, at yung tipong bumibili ka lang ng halaman. Start small sa mga maliliit lang na mga bahay. Maliliit lang din? Oo. Mga tipong kuha ka ng mga projects, 50K, 30K. Tas, magkano matitira sa kanya? Kaya mo pa rin mag 20 to 30%. Kung mahusay ka talaga, 40% nun. Kaya mo pa rin? I-bulsa. Malinis na yun na cost. Basta, mahusay yung mga tao mo and may maayos kang makukunan na nursery na hindi masyado mataas yung price and kapag kailangan mo yung halaman, available. Kasi kailangan, magbibuild ka ng pangalan mo kasi bago ka eh. So, Papakitang gilas dapat. Papakitang gilas ka. So, may madami din kaming mga sinusupply na maliliit na mga designer o mga landscaper na tuturuan and na bibigyan din naman namin ng mga learnings na rin namin. Kasi, pag lumaki sila, mas madami na rin silang kukunin na halaman sa amin. So, hindi din kami madamot sa ganong information. So, yung mga designers, sinusuportahan mo. Yes, sir. Kasi in the event na lumaki si designer, sa akin din babalik din sa'yo. Kukuha. Yes, sir. Yung mga madami ng bago ngayon na mga design firms lang talaga.
na ang specialty lang talaga nila is mag-design. Tapos ang dinedesignan nila, sir, yung mga high-end na sa mga Forbes Park, Dasmariñas Village. So yun, favorite ko yun. Kasi sila na yung nakikipag-usap sa client, sila na yung magde-design, sila na yung magpapa-approve nun. Tapos ibibigay na lang sa akin yung plano. Tapos, ayun. Tapos kukutan ko, diretso na sa client. Ito yung cost ko. Confident naman ako sa mga quotation ko kasi alam ko yung price ng mga halaman sa merkado eh. So, pag ginawa ko yun na sila na yung nag-design, sobrang bilis. Hindi na ako nag-design, hindi na ako kumausap ng kliyente. Basta supplier ka na lang. And build. Ako din yung mag-ano kasi hindi pa din sila ganun kagaling mag-implement eh. So, makikita nila dun kung gaano kabilis yung gawa namin. So, marirealize nila na tipong kaya pala natin gumawa ng mas madaming project. Sila? Oo. Kaya nilang mag-design kasi nga... Parang isa-subcon nila. Kasi yun yung expertise namin eh. So, natutulungan din sila to knock out more projects. Kami naman, nadi-dispose din yung mga halaman namin. Nagre-request din ako sa kanila na, uy, baka naman pwede mo isama to sa pallet nyo. Kasi medyo malalaki na yung ganito kong halaman eh. Gusto ko i-dispose. Next project nyo, yan naman yung papasukin nyo. Bigyan kita ng magandang presyo. Parang ganun. So, ang dami pala, no? Ang daming mga work, ang daming tao involved, ang daming pwedeng kumita. Opo. Ano lang talaga, hindi ka pwede maging greedy na gusto mo lahat sa iyo kita. Kailangan lahat kayo panalo. So, may times na mas maliit yung margin, pero kailangan mong pakitain sila para nga sabay-sabay kayo mag-grow. Okay. Na-mention mo yung maliit ang margin. Paano mo i-manage yung mga project na maliit ang margin? May mga project talaga na talo. Kaya kapag nanalo ka, tabi mo yan. Tabi mo? Kasi hindi ka forever mananalo. May mga times talaga na talo ka. Talo. So, kung hindi ka masinop o mahusay sa pera, wala kang hugutin once natalo ka. Ano ang cause ba't ka natatalo? In the first place, alam mo na maliit yung project, maliit yung margin, and yet kinuha mo pa rin. So, ang challenge yan, to make it sure na dapat ma-maximize mo para kumita ka. But, hindi pa rin sigurado. May pagkakataon na magkakamali ka. Okay. Ano yung mga normally pagkakamali na yon? Na pwede mong ikalugi? Mga masasama na pagkakamali is walang tubig sa site. Or naubusan ng tubig. Wala ng tubig. Natanim mo na dun lahat ng halaman mo. Hindi mo pa natuturn over. Hindi ka pa nagdidilig. Hindi mo din matuturn over yun kasi after a while, after 3 days, patay na lahat yan. So, yun yung mga kailangan mong isipin na bago ka mag-start, may working water source ba dyan? Meron prep na ba yung area? Kasi baka mamaya, pagdating mo dun sa site, ang dami pang debris. Eh, ang mga dala kong tao is mga landscapers. Hindi ano. Hindi to So, pag ganun, lugi ka kaagad kasi dapat one day lang itong trabaho na to. Eh, yung pagka-clear na yan, hindi pang isang araw na agad. Na doble na agad yung araw mo dun. So, yung labor cost mo, dahil maliit na doble na rin. Ubus na yung labor cost mo. Wala na. Kumbaga yung kita mo sa halaman, which is dahil maliit nga lang yung project, wala ka din masyadong kita, so talo ka na doon. Pero hindi mo naman pwede yun, tipong, ayoko na yan, kasi sira ka nun. Gagawin mo pa rin yun, sir. Talo ka, pero kailangan mo sa... Charge sa experience lang. Charge mo sa experience. Yung mga ganyan din na nangyari kay mom before. Di ba? Yun, dun din namin experience na ang liit ng tingin nila sa maghahalaman. Kasi nga, tatanim ka lang eh. Na so sila, mga homeowner eh. Diba? So may ganun, no? May ganun dating. Parang supplier ka lang eh. Kaya pag ganun, paminsan ako, pag medyo yung client, ewan ko kung pwede pa to sa video. Dadating ako doon, naka-Porsche. Kung hindi naman Porsche, naka-Benz. Yes, sir! Taas yung presyo. Pag gano'n, hindi ka nila matatawaran. Hindi naman. Tama? Kumbaga parang medyo na sila na, ay big time to. Parang gano'n. Na hindi na nila... Ka-level ko to. Oo. Hindi ko siya pwedeng apihin. Oo, kasi iba, parang ibubuli ka eh. Kailangan nyo muna magyabang ng konti. Grabe, no? Down to earth ka pa rin. Pero makikita nila kung saan ka galing. So, ang parang image mo, down to earth to. Biglang baliktad. Parang hindi sila sure eh. Kasi ako, pag magdamit ako,
yagit din ako magdamit sir. Medyo maayos-ayos nga lang yung ngayon eh. Naka-t-shirt shorts lang eh. T-shirt, shorts. Well, pag sa project naman, naka-pantalon. Kumbaga, uneasy sila na hindi nila, parang hindi nila mapinta kung ano ba yung estado ko. Kasi, wala, gusto ko wild card lang ako sir eh. Steady lang tayo, paputik-putik ng ano. Pero, ano naman, parang... Pero naka-Porsche ka. Napatikan pa yung Porsche nun. Parang ano dyan. Don't work for recognition. Okay. But, do work worthy of recognition. Nakuha niyo ba yun? Nakuha niyo ba yun? Explain nga. Okay. So, kung magtatrabaho ka na para lang Magyabang. ma-very good, bado yun. Okay. Pero kung nagtatrabaho ka na tipong, ang chine-chase kasi natin excellence eh, or perfection. Hindi, perfection. You chase perfection. But somewhere down the line, while chasing that, ang ma-achieve mo is excellence. So, ang ina-expect ko talaga sa mga tao ko na nagtatrabaho dito is excellence or perfection. Yun talaga yung kailangan nating to strive for. We will not settle for mediocre. Kung tipo yung trabaho, makita ko na tipong, pwede na dapat yan. Pero hindi yan yung standard natin. Mas mataas yung standard natin kaysa sa ibang contractor. Hindi natin pwedeng ganyan. Ulitin natin yan. So, yun yung mga extra steps or extra na tipong extra mile na we are willing to go through para lang talagang maging happy yung client. Kasi pag residential at sa mga resort, ano nila yun eh, parang aspiration sa kanila na ginagawa nila to na tipong ito na yung pinaghirapan namin. Kaya, tinitake into consideration din namin yun. Na tipong, we will give you the most bang for your buck. Kumbaga, na ito yung binigay nyo sa amin pera. Ito yung kapalit yan. Your money is parang sobrang pag sulit pag sa amin. Parang ganun or tipong malaki yung price. Pero pag nakita niya yung work, sasabihin niya, ay, amura pala. O parang ganun, sir. Na tipong makita nila yung parang instant binild garden. Kasi yung may mga times na from talahib to parang biglang Instagarden. Instagarden eh. Yun yung mga masasarap na before and after pictures eh. In just a few days. Mga pag ganun kalalaki, mga 1 linggo, sir. 1 linggo. Kasama na yung mga steps, hardscape, everything. Grabe, no? Okay, paano mo sinaset? Sabi mo standard. Mataas ang standard. Paano ka nag-set ng standard mo? At paano mo natutunan yung standard na yan? Okay, so ang standard is kasi talaga is yung tipong sobrang pulido nung gawa na walang masasabi sa'yo. Kaya, do work worthy of recognition. Hindi do work para magka-recognition. Kumbaga, yung ginagawa mong trabaho, marirecognize talaga. So, yung standard na yun is, basta wag mediocre. But paano? How to distinguish that ito ang tamang standard? Okay, so sa mga halaman, may mga saktong spacing yan. Depende sa kung gaano kalaki. Kasi pag hindi pare-parehas yung spacing yan, kapag lumaki yan, pangit. Or may mga bungi-bungi. Pero dahil eksperto na yung mga tao mo, lahat ng spacing yan, tama. Yung mga, accurate lahat yon. O pati yung mga matataas na halaman, kasi pwedeng ang order mo, lahat 2 feet. Pero ang dadating sa'yo, may 2 feet, may 3 feet, may 1.5. So sila, kapag eksperto na yung mga tao mo, alam na nila kung paano yung i-groupings. Yung mga nasa matataas, nasa likod. Mga na maliliit, nasa harap. Baga may level po. Tapos yung mga kurbada niyan, kailangan maganda yung bali, yung level ng lupa mo or ng grass mo. Kailangan maganda yung karinyo na tipong dahan-dahan pababa, hindi pwedeng masyadong abrupt. So yung mga small details na ganun, kailangan tinitingnan mo pa rin at chine-check every time pumunta ka sa site. Hindi mo pa din ipapaubaya yan sa mga tao mo. Okay. Anything else you want to discuss before natin na-end itong episode na to? Wala na naman, sir. Wala na. Sobrang thankful namin sa pagbisita niyo, sir. At ang dami niyong naitanong sa amin para ma-showcase yung aming business. Kaya sobrang thankful po namin sa inyo. Promote mo ulit. Nasa card lang lahat. Nasa card lang lahat. I-show natin ulit yung card. Show ulit natin. Nawala yung cellphone. Nawala. Show ulit natin. Actually, madali lang naman i-change. Papalitan ko yung number. Gagawin ko number ni Delon. Okay, so ito yung Mother Earth Gardens. Tapos ito yung kailangan yung i-pause
para makita nyo lahat ng details namin. Ayan. High-tech, di ba? High-tech yan, high-tech. High-tech. So, lahat mo na nagtatanong, huwag nyo nung kukulitin. Anong phone number Diretso lang kayo dun sa ano. Anong phone number dito? Yung mga plantito na puro HM. Oo, ayan. Ayan, i-freeze nyo na lang yung video. So dito sa ano, Mother Earth, dito si Plant Daddy. Joke lang.